Hello mga ka-J-Lovers, nagbabalit ulit, Giovanni B. So ang gagawin natin itong Jyrene na LED TV. So ang problem niya ay may sound siya at walang display. So yan, pinower on natin, tingnan nyo maigi. Pag inilawan natin, yan, nagkakaroon siya ng display. Yan. Kita nyo, meron siyang display. So mamaya titingnan natin kung saan nagka-problema. Pwede kasing backlight o backlight driver yan. So yan, no signal mga ka-J-Lovers. No signal. So buksan na natin to mga ka-J-Lovers para matignan natin yung loob. So ano pang hinihintay natin? Let's get started. So ito na, nabuksan na natin mga ka-J-Lovers. Bari ito yung pinaka mainboard niya. So ito yung driver niya, backlight driver. So napansin ko nung pinukus ko ng camera natin, yan, kita nyo yung diode parang nangingitim. So nakaparallel siya sa 1.2 ohms na resistor mga ka-J-Lovers. So yung diode na yon nakaparallel sa 1.2 ohms. So pag tinis natin yan, almost shorted na yan. So kailangan tanggalin ko yan. Tapos palitan ko muna, try ko muna palitan kung gumana. Kung hindi, trace tayo ulit mga ka-J-Lovers. So una kong gagawin muna ay tanggalin muna natin yung diode mga ka-J-Lovers para palitan. So M7, so equivalent yata yan ng IM4007 na diode. So papalitan natin. So tingnan muna natin kung buo-buo yung ano natin, yung backlight. So tingnan natin muna bago tayo mag-proceed dun sa backlight driver. So, okay, naset na natin. Ito yung gagamitin natin na pantis natin ng backlight. So, okay, ready na tayo. Nakapower on na yung backlight tester natin. So, okay. So, test nga natin. So, meron tayong nasukat na 47.8 volts at 42.6 milliampere. So, nakita nyo naman. Meron tayong 47.8 volts tapos 42.6. So, okay yung ano natin, backlight kasi umilaw siya. So, titingnan natin kung kung buo yung backlight natin saka yung display natin. So pwedeng buo yung backlight kasi umilaw, baka yung display ng screen natin hindi pa natin alam kung buo, kung wala siyang mga stripe o wala siyang mga tawag yan, double image. So titingnan natin kung meron siyang double image o yung stripe o half. Tingnan natin muna bago tayo mag-proceed sa backlight driver kasi yun na ang pinakasira natin, yung backlight driver mga ka-J-Lovers. So, power on ko lang yung TV tapos test natin tong yung backlight natin, i-test natin. So
So ayan na, itest na natin to mga ka-J-Lovers. So umilaw na siya. So nung tinignan ko naman yung screen, buo siya mga ka-J-Lovers. Buo yung display, wala naman nag-double image, wala rin stripe o hindi naman kalahati. So buo siya yung display. So proceed tayo dun sa backlight driver. So dun tayo muna mag-focus. So try natin i-repair muna. Pag hindi kinaya, no choice, try tayong palitan natin ng driver, backlight driver na universal. Subukan lang natin naman. So try pa rin natin i-repair mga ka-J-Lovers. So ito yung nakita natin, yung tawag niyan. Yan, kita nyo yan, yung M7 na diode, parang sunog siya mga ka-J-Lovers. So try natin itong tanggalin at palitan muna natin siya. So palitan lang natin muna mga ka-J-Lovers to. So pag tinis natin to, dahil nakaparallel siya sa 1.2 ohms, almost shorted ang madidetect natin. So hindi natin yan malalaman kung shorted o sira yung diode. Kasi madidetect lang natin yan for shorted kasi nakaparallel siya sa 1.2 ohms na resistor. So kita nyo, almost shorted yung nadidetect natin. Shorted nga talaga. So tanggalin lang natin ng diode, tapos try natin palitan ng IN4007. So kita nyo, almost shorted yung nadidetect natin. So 1.8. So fluctuating lang yung ano natin, yung pagre-read kasi nagagalaw. So try natin palitan to mga ka-J-Lovers. So fast forward lang natin muna. So ito ang ikakabit natin, yung IN4007. Yan, IN4007. So yan muna ipapalit natin. So palitan na natin muna. So bali fast forward lang muna natin. So habang naka-fast forward tayo at magpapalit ng diode, muli kung bago kayo sa akin channel at hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe and pa-hit ng notification bell. So pa-update na rin, pa-hit na rin ng like button kung nagustuhan nyo yung ating video. So yan, tinanggal na natin siya. So hindi ko na siya tinis muna. Diretso ko muna siyang papalitan nito, itong diode na to na IN4007. Try lang natin, testingin lang natin. So almost shorted talaga yung nadidetect natin kasi nakaparallel siya sa 1.2 ohms na resistor na SMD type. So okay naman yung fusible na resistor. So try nga natin mga ka-J-Lovers. So plinagin ko na yung ano natin, yung backlight. So power on natin mga ka-J-Lovers. Bali pag hindi ito gumana mga ka-J-Lovers, re-recheck ulit tayo o try ko muna siyang tingnan muna palitan ng ano, ng universal na backlight driver. So pero try ko pa rin tong i-repair mga ka-J-Lovers. So hahanapin ko talaga siya dyan.
kung saan siya nagka-problema. So ito, plug-in na natin to. So testingin nga natin kung mag-ilaw siya. So hindi na umilaw siya mga ka-G-lovers. Nung plinag-in ko siya, hindi nag-ilaw. So kita nyo naman, wala siyang parang puti dyan. Hindi umilaw yung backlight natin. So may problema pa talaga. So ibig sabihin, pwedeng may sira yung pinaka IC ng backlight driver natin, o hindi lang siya nasusuplayan. So hindi natin alam. So nung tinis ko ito, yan, meron lang siyang 33. So mababa siya mga ka-G-lovers. So napakababa. So dapat 47.8 yung makuha natin na voltage at least. So napakababa, 33 lang. So may problema pa talaga. So nandyan yung pinaka problema niya siguro sa pinaka backlight driver. So ibig sabihin okay pa yung diode niya mga ka-G-lovers, kasi nung pinalitan natin ng diode, ganun pa rin yung nangyari. Wala pa rin siyang ilaw, hindi pa rin umilaw. So sinusukat ko lang mga ka-G-lover. Pasensya na pala, hindi nakikita yung yung multitester natin. Sinusukat ko lang yung voltage ng backlight driver nang nakatanggal yung backlight. So ang nasukat ko pa rin yung 32, 33 volt. So mababa. Napakababa niya. So tinanggal ko ulit yung diode niya mga ka-G-lover. So magre-recheck tayo nito mamaya. So itest ko nga itong diode. So hindi naman na-short yung diode niya. Pasensya na, hindi nyo pala nakikita yung hindi pala naka-wide yung camera natin, hindi ko lang napansin. So nandito yung natin, yung IC, pinaka-IC. So ito yung problema niya mga G-lovers. So may nakita ako. Bali may putol siya ng linya, tapos ititest ko tong SMD type na capacitor. So mamaya ko na yan ititest mga ka-G-lover, at lalagyan ko na lang yan wire na naputol. So tapos ibalik natin yung diode, pinaka diode nya. So yung pinaka dati niyang diode ibalik natin. Pero bago ko siya gagawin, itry ko munang subukan natin mga ka-G-lover. So try lang natin subukan kaya to ng universal backlight driver. Subukan lang natin. So ikabit lang natin yun ha. Kukuha lang ako mga ka-G-lovers. So ito na, nakakuha na tayo. So maliit lang tong nakuha ko. Naubusan na pala kami yung mataas na ampere o wattage ng backlight driver natin. So try ko lang to. Maliit lang kasi to. Subukan ko lang siya. So para matuto rin kayo kung paano ikabit to. So napakadali lang to. Sa mga ganito kasing problema mga ka-G-lovers, dalawang paraan ang pwede natin gawin. Try natin i-repair yung backlight driver. Pag hindi talaga natin ma-repair, so try natin papalitan ng bagong backlight driver, yung universal. So itong pinapakita ko sa inyo, dalawang paraan yung gagawin natin. So yung i-repair natin yung backlight driver, tapos or ito lalagyan natin ng bagong universal backlight driver. So itong line, tapos N, itong L at N, ito yung source nya sa AC source. So subukan lang natin to. So ikabit ko lang siya dyan sa may AC input galing sa cord natin.
So ikabit lang natin to mga ka-J-Lovers. Siya nga pala, habang kinakabit natin to mga ka-J-Lovers, kung bago kayo sa aking channel at hindi pa nakapag-subscribe, so hit nyo na naman ng subscribe button at yung notification bell. So pahit na rin ng like button kung nagustuhan nyo yung ating video. So maraming salamat pala sa lagi nyong pagsubaybay sa ating channel. So nagpapasalamat ako sa inyo sa hindi nyo pagsasawang pagsusubaybay at pagsuporta sa ating channel. So maraming salamat mga ka-J-Lovers. So kinabit ko siya sa AC line. So galing dun sa cord. Tapos itong output niya, may nakalagay yan dyan, negative at positive. So yung negative dyan sa black, yung positive dun sa pula na wire. Dun yan sa backlight natin. So ang gagawin ko, kasi hindi ko naman to puputulin, gagamitin ko pa ulit yan, yung connection niya. So babalatan ko lang siya na hindi ko siya pinuputol. Tapos lagyan natin ng solda yung gitna. So mamaya mga ka-J-Lovers, so papakita ko sa inyo kung ano yung ginawa natin sa backlight driver para paganahin. So ito muna yung paraan, isang paraan na ipapakita ko muna sa inyo. Yung isa pang choice, kasi dalawang choice kasi ang pwede mong gawin talaga dyan. Repairin yung backlight driver o magpapalit ka ng bagong backlight driver. So ito yung isang choice natin, yung maglalagay ng backlight driver. So may tag yan dyan mga ka-J-Lovers, yung yan ipakita ko sa inyo, yung black dun yan sa negative, dyan sa minus. Tapos yung red dun sa may plus. So okay na, naikabit na natin siya mga ka-J-Lovers. So lagyan muna natin ng ng insulator para hindi mag-short. So subukan nga natin i-plug in. So nakita nyo mga ka-J-Lovers, umilaw na siya. So umilaw na yung backlight natin, yan. So tinanggal ko muna siya para baliktarin natin yung TV para ipakita ko sa inyo na gumagana na siya. So ito yung isang choice natin na pwedeng gawin. So baliktarin lang natin to. So yan. Tapos lagyan natin ulit ng insulator yung backlight driver natin na universal para hindi magdikit. Yan, okay. Subukan lang natin, pakita ko sa inyo. Yan. Okay. So, ready na tayo. Tapos, i-plug in lang natin. So, yan o. Kita nyo, pa-plug in na natin siya. Kita nyo, gumana na siya. Diba? Gumana na siya mga ka-J-Lovers. So, okay na yung display natin dun sa universal backlight driver na nilagay natin. So, ang gagawin ko naman, yung re-repairin ko yung backlight driver. So, lalagyan ko na lang yung ng wire. Tapos, ititest ko yung SMD kung shorted. Kasi pwedeng shorted yun kasi nasunog yung line. So, ito na mga ka-J-Lovers. Tama nga yung hinala ko. Shorted yung yung SMD type na capacitor, yung capacitor natin. Tapos kaya ito naputol yung line. So nilagyan ko muna siya ng wire. Yan, niresolder ko muna siya ng wire. Tapos glino ko muna siya. So may capacitor yan dyan, tinanggal ko kasi shorted.
pagka-short ng capacitor, nasunog yung linya. So, binalik ko muna yung diode. So, pangit yung pagkasulinan natin. So, pansamantala lang naman yan, mga ka-G-lovers. So, ayusin ko na lang yan mamaya pag napakita ko na sa inyo to na demo na. Ibabalik ko na lang sa tamang posisyon yung diode. Saka yung pagka-wiring ng jumper natin. So, kita nyo, gumagana na siya, umiilaw na siya. Yun ang pinaka-problema niya. Nagka-short yung capacitor natin, kaya nasunog yung linya. So, pinaka-linya niya nasunog. So, ginawa natin, inalis natin yung SMD type na capacitor, tapos ilagyan natin ng wire. So, bali ito na siya mga ka-G-lovers. Kita nyo, gumagana na yung ano natin, yung TV. So, ayun yung ano, yung ginamper natin, yun, no? So, yan yung ginamper natin. Yan, na kulay pula. So, maraming salamat. Sana may natutunan kayo sa dalawang paraan natin na pwedeng gawin sa ganitong problema. Yung magpalit ng backlight driver o repairing yung backlight driver. So, maraming salamat mga ka-G-lovers.